Hello guys! Muli ngayon, pag-uusapan naman natin about husband and wife. Paano ba ang nagiging dahilan? Bakit ang mag-asawa ay minsan ay nagkakatalunan, minsan may problema, hindi may iwasan. Ako for 44 years na may asawa na ako, pero dumarating pa rin talaga yung time na hindi may iwasan na nagkakaproblema ang bawat isa. Dahil sa mga salita na hindi matanggap ng bawat isa, sumasama ang loob. Pero isa sa pinakamaganda, dapat na pag-uusapan talaga ang anumang problema na pinagdadaanan ng bawat isa. Kaya ako sa 44 years ng buhay ko, masasabi ko, nagpapasalamat ako sa Lord dahil sinumahan niya ako na kahit 19 years old na ako nag-asawa, nandun yung kanyang gabay. At wala isa man ako nasumbungan ng problema ko nung ako ay dumadaan sa mga pagsubok nung panahon ng kabataan ko dahil alam ko walang pwedeng tumulong sa akin kundi yung prayer lang dahil ayokong isipin ng mga tao na nagpapaawa ako, ayoko din ang isipin ng mga kapatid ko o magkaroon ng tampo mga kapatid ko sa asawa ko. Kaya hanggang kaya mong pagtakpan ng asawa mo, gagawin mo para walang problema, hindi dahil sa tinatago mo, dahil gusto mo ay magandang pagsasama at maghihiwanan kayo mag-asawa. Pero kahit na gano'n, wala namang talagang perfect. Nagiging perfect lang ang lahat ng bagay pag ang Diyos ang nag-ayos ng buhay natin. Kaya sabi nga, through the ups and downs, a husband and wife stand as a team. Dapat ang mag-asawa ay teamwork. At team yan, hindi pwedeng magaling lang yung girl at magaling lang ang boy. Hindi, lahat ng pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayan ng kayabangan, na ikaw ang magaling, ikaw ang bida, hindi ganon. Supporting each other, yung suporta sa isa't isa, malaking bagay yan. And creating a love story that lasts a lifetime. Yung love story ng bawat isa, masasabi ko love story ko yung nakakatawa. Dahil nakapag-asawa ako ng bata, na ayoko pang mag-asawa, pero dahil kailangan na, dahil na-chismis ako, nung araw pa may Marites na, nung araw may Marisol na, may Marisa na, at may Sally na. At nakisali naman ako, at sinabi ko ay kailangan daw ako magpakasal dahil ako daw ay kailangan na magpakasal dahil binantayan ko sa ospital ng aking boyfriend at nakita ng iba na nag-hug kami dahil pinapunasan mo kanyang mga sugat at talagang kinikare mo dahil sabi ko dahil sa akin na aksidente siya. Kaya nung araw na yon ay talagang kinausap ng mga magulang ko ang aking boyfriend na kailangan pakasalan ako. Pero hindi alam ng side niya na mag-aasawa na anak nila. Kaya ang hirap. Kaya ang Doña Sally ay nataguriang namikot ng napangasawa. Kaya lang, ayun, dumaan ako sa maraming pagsubok, sa in-laws, dahil akala nga nila ay pinikot ko talaga yung kapatid nila dahil naunahan niyang mag-asawa ang lahat ng kanyang mga kapatid. Kaya, ayun, dumaan ako sa pagsubok. Pero sabi ko, kakayanin ko to. Narito na ako, pangangatawan ko na to. At biyaya ng Lord since 1980 up to now, hanggang sa pagbabalik ng Lord, nagtagumpay ako dahil isinama ko si Lord sa aking buhay. At mabait naman din naman ang aking napangasawa. Ano ang first natin na kailangan na meron ang mag-asawa? Communication is the key. Kasi yung communication ay napaka-importante po sa mag-asawa. Sabi dito, open and honest communication is the foundation of a lasting relationship. Share your thoughts, di ba? Yung mga talino, mga insight, mga laman ng utak. Kasi asawa ko po, dreamer, napakarami niyang i-share sa'yo. Hindi siya papayag na hindi niya i-share ang lahat ng talent na ibinigay sa kanya ng Panginoon. At yung feelings, pag siya ay, sabi niya, pag nagbablog nga ako, pwede ba? Pagkasama mo ako, ako lang. Ayan. May mga ganyang feelings na kailangan. Sundin mo lang. Ako minsan may pagkamatigasin. Sayang naman kayong view, sayang naman yung picture-picture. Hindi ko na iisip na nasasaktan pala siya. Dahil kailangan talaga yung feelings ng partner natin, inaalagaan din natin. And concerned with each other. Pero minsan, naunawaan din naman niya ako, kaya minsan may magkasama kami nagbablog, kahit sa sasakyan. Naunawaan ko na sabi ko, Lord, paano gagawin ko? Bigyan mo kami ng
pag-isahin mo ang aming puso. Kaya yung communication ay napaka-importante na pakinggan natin ang saloobin. Sabi ko, sweetheart, ayaw mo ba ako talaga nagbablog? Titigil na ba ako talaga dito? Pero sabi niya, sige, tuloy mo yan. Maganda yan. May time, pero kailangan mo rin talaga ay maunawaan mo siya. Kaya pag kami na ay magkasama, magpapaalam ako sa kanya kung ako ba ay pwede mag-video, kung ako ba ay pwede mag-talk. Pero pag sinabi niya, okay, pero pag pinilit ko gusto ko, ay problema po yun. Kaya kailangan yung communication sa pag-aasawa. Yung pangalawa, quality time together. Ayun, kasi nga, kasama na doon, kabablog ko, hindi kami makapag-quality time. Pero nung minsan na nagsabi ako sa kanya, sweetheart, gawa tayo ng ating, mag-collab tayo. Si Nicolas Concepcion, tsaka ako. Ang topic natin ay about marriage. Kung paano tayo nagtagumpay. Ayun, kaya nag-enjoy po kami. Kaya yung quality time together, nagagawa na rin namin na makapag-vlog kami. Make time for each other regularly. Magde-date nights, weekend getaway, or even just quiet evening at home can strengthen your bond. Kaya minsan po gumagala kami, pero minsan kasama namin ang aming mga apo, kasama namin ang aking mga anak sa bonding time. Minsan, lumalabas din, kumakain sa labas, kasi importante po yan. Nasanay kami ng bonding time ng pamilya. Yan ang pinakamaganda sa lahat. Napaka-importante po ang bonding time sa pamilya. Yung quality time together ay importante po yan sa mag-asawa. Anong una nating dapat na puntos? Communication is the key. At ang pangalawa ay ang quality time together. Magde-date kayo, kaya kami tawagan namin honey, sweetheart, love, sweetie pie, o babe. Hindi po kami nagtatawagan ng pangalan namin, kundi ang pangalan namin ay yung mga inisip namin nung kami ay mag-boyfriend pa lang. At higit sa lahat yung respect and empathy. Yung respeto po sa, hindi po sex ang talagang alam natin ay sex ang hilig ng mga asawa, pero hindi po. Yung respeto. Respetohin po natin sila. And yung empathy, treat each other with respect and try to understand each other perspectives and feelings. Kaya tayo mga girl, ang lagi natin iniisip, paano ba natin mamimaintain yung sweetness, paano ba natin mamimaintain na sa atin lang sila nakatingin. Gusto ng mister ko ay lagi akong maganda, lagi akong nakaayos. Ay, gusto pa niya nga lagi akong naka-short, pero hindi na pwede kasi alam niyo naman ako, ay preacher din, woman of God, pastora din. Kaya may image kaya ayan, nakakasayaw-sayaw na rin ako. Pero wala namang masamang sumayaw. Kaya importante po sa mag-asawa ay meron po communication. Yun po ating una, communication is the key. First key po natin. At ang pangalawa natin ay quality time together. Kaya minsan yung iba nababarkada kasi walang time si Mrs., laba rito, linis dito, o mag-pray kayo na may maglalaban na para sa inyo. At maghanap tayo ng work na tayo ay uunlad at tayo ay giginhawa ang ating buhay. At number 4 natin, topic about trust. Yung pagtitiwala sa isa't isa ay talaga napaka-importante po niyan. Trust is the bedrock of any successful relationship. Be reliable and keep your promise. Ngayon, promise ng asawa ko, bibili niya ako ng sasakyan. Binili niya nga ako. Every time na may birthday ako, meron siyang gift sa akin, anniversary, Pasko, o anumang okasyon na meron, anniversary namin, meron siyang surprise na gift sa akin. At ganun din naman ako. Give and take lang naman yun. Kung ano yung pagmamahal na ipinaparamdam mo, ganun din ang pagmamahal na ipaparamdam sa atin ng ating asawa. Kaya importante yung trust. At kahit saan man siya makarating, prayer lang ang katapat nun. Iingatan siya ng Lord at pagpapalain siya ng Lord. Conflict resolution. Sabi nga nito, disagreement are normal. Ay lagi po kaming ganyan. But it's how you resolve them that matters. Importante po ay nasusolusyonan. Practice active listening and compromise. Kaya importante po talaga ay yung pakikinig. Nagkakaroon po kami po lagi, sino ba ang tama? Ano ba yung magiging
positive outcome ng ating iniisip na yan. Ano yung negative outcome? At pag nakita namin na mas maraming positive, ayun, gagawin po namin yun. Para pag dumating man yung time na may problema, walang sisihan. Kaya yun ang pinakamaganda po sa mag-asawa. Communication is the first key ng bawat buhay ng bawat isa. Kaya enjoy life, mga misis and